Kabilang po sa mga ipinangako ni Pangulong Aquino sa kanyang pag-upo sa pwesto ay ang paglaban sa korupsyon at pagsusulong ng transparency sa bansa. At kabilang sa mga susi upang makamit ito ay ang zero-based budgeting na ipinatutupad naman ng Department of Budget and Management. Kung ano ito, narito ang report. Namalengke si Mang Ernie para magluto ng adobong manok. Bumili siya ng 1/4 na kilong bawang at sibuyas, dahon ng laurel, paminta, tig-isang bote ng toyo, suka at mantika, at isang buo. Ang kabuuang nagastos niya, 313 pesos. Naisip ni Mang Ernie, mas nakatipid sana siya kung ganito ang kanyang ginawa. Bumili ng tig-isang piraso ng bawang at sibuyas na 5 piso at 4 na piso. Sachet ng toyo at suka, pati mantika na tig-5 piso. At 1 kilong breast ng manok sa halagang 130 pesos. Imbes na 313 pesos, 164 pesos lamang ang kanyang nagastos at natipid ang 149 pesos. Ganito ang zero-based budgeting na ipinatutupad ng Administrasyong Aquino. Hindi nagagamitin ang unang sistema sa pamamalengke ng adobo. Bagkus, balik sa simula para makahanap ng paraan para makapagluto ng adobo sa halagang tama at walang aksaya sa pera. Ang zero-based budget ay unang ipinatupad sa 2011 national budget at ipinagpatuloy ng pamahalaan sa mga sumunod na taon. Bawat pisong nakokolekta, tsak ang pupuntahan. Piso itong diretso sa kalsada, piso para sa bakuna, piso para sa classroom at upuan, piso para sa ating kinabukasan. Sa pamamaraang ito, umiiral ang transparency dahil sinusuri ang proyekto kung dapat ba itong dagdagan ng pondo, ipagpatuloy o alisin na sa programa ng gobyerno. Dumadaan rin ito sa konsultasyon kasama ang civil society organizations at pribadong sektor. Sa website ng Department of Budget and Management, makikita ang iba't ibang pag-aaral sa zero-based budgeting. Isa rito ang programang pagpapailaw ng gobyerno sa mga sitio. Inirekomenda ng pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies na ipagpatuloy ng gobyerno ang programang Sitio Electrification Program ng NEA at Household Electrification Program ng DOE. Ayon sa pag-aaral, nakakatulong na mabawasan ang kahirapan sa isang lugar kung nagkakaroon ng serbisyo ng kuryente. Dahil maayos ang paggugol ng gobyerno, walang tagas sa sistema. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Duna. Sa umpisa pa lamang ng termino ni Pangulong Aquino, giniit na nito ang kahalagahan ng tamang paggamit sa pondo ng bayan. At sa pamamagitan ng mga reformang ipinatupad ng Administrasyong Aquino, malaking pondo ang natipid ng gobyerno at mas maraming proyekto ang naipaabot sa mga Pilipino. Samantala, upang maging updated ukol sa mga proyektong handog ng gobyerno, bisitahin at ilike ang Facebook page ng Philippine Development Plan. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mga suggestions at comments.